Walang kwenta yung NCAP. Pagkakapirahan lang tayo ng gobyerno nang dahil dyan sa NCAP. Hilaw pa yung NCAP. The NCAP, or the No Contact Apprehension. This has been the talk of the town recently, especially after the Supreme Court has lifted its temporary restraining order. Sa social media, ang dami nating nakikita ang mga negative comments at ang dami na rin naman natin narinig ng mga hate na salita towards the NCAP. Sabi nila, walang kwenta yung NCAP. Pagkakapirahan lang tayo ng gobyerno nang dahil dyan sa NCAP. Hilaw pa yung NCAP. Those are just some of the many negative comments that we have been hearing and reading through the social media. Well, you know what? To be honest with you, those points are legitimate. Those points are valid. May mga nagkasabi pa na 10 years ago po pwede na mangyari na i-implement yung NCAP at say for example, yung motorcycle lane na lang po pwede na 1 lane lang ang motorcycle 5 years ago, 10 years ago. But now, sa sobrang daming motor, hindi mo na sila masiksik sa isang lane. Valid, right? You know what? Despite of all the negative things and negative words na binabanggit ng mga tao patungkol sa NCAP, you know what? I believe that in every situation, a slight shift in perspective will change everything. What do I mean? Hear me out. Dito sa NCAP na to, pag-usapan natin, may papakita akong photo sa inyo, and this photo is actually taken sa may Commonwealth Avenue. Now, sa Commonwealth Avenue, makikita natin that because of the NCAP, because of the implementation of the NCAP, yung mga private vehicles ay nakalinya kung saan dapat sila. The motorcycles are really inside the motorcycle lane. At nakita natin na nakahiwalay talaga yung mga public vehicles. Now, through this, through the NCAP, ano yung pwede nating perspective na makita dun sa photo? Number one, kaya naman pala ng mga Pinoy na sumunod. Kaya naman pala ng Pinoy na madisiplina yung sarili nila. Ang kulang lang talaga is yung follow, which is itong NCAP. Diba? Nakakatuwa. If we are going to look at this perspective ng bagay na to, matutuwa ka kasi kaya naman pala ng mga Pinoy eh. Kulang lang talaga tayo sa follow. Kulang lang talaga tayo sa pagdisiplina. And itong NCAP ang nagbibigay sa atin noon ngayon. Ha? Pangalawang pwede nating makita dito is an improvement part naman, no? And nakita natin na ang luwag-luwag ng lane for public vehicles. Anong matututunan natin dito? Now, this has just confirmed, no? Yung sinasabi nga nila that we in the Philippines have poor public transportation and we lack public transportation. So that's it. This NCAP magnifies the real problem. This NCAP makes things in order or puts things in order so that we may be able to really see and pinpoint what can be done to make everything better, diba? And by this time, I hope that our government can actually see those things and to act on it. So, you see that marahil until now, negative pa rin ang tingin nyo sa NCAP. But just slight shift lang ng perspective, may makikita din tayong magandang nangyayari dito. Now, I urge you, sunod lang muna tayo. This may be painful, traffic, may ipit tayo, but this is just a birth pain. Alam ko that the government still needs to do a lot of fixing para maging maayos talaga yung NCAP at para maging maayos talaga yung traffic dito sa atin. The government needs to improve the road markings first, improve the road itself first, clear the streets first, bago talaga ma-fully implement ito. And kulang talaga yung infrastructure natin para sa ganitong klase ng pagdidisiplina. So I hope that, somehow is maging light yung pananaw natin dito sa NCAP na to. Again, a slight shift in perspective will change everything. So that's pretty much it for me. I'll see you again soon.
Bye.